Ang buhay ni na William at Carmela Ledesma ay tila isang perpektong larawan ng tagumpay. Mayaman, may dalawang anak na mapagmahal at isang relasyong binuo sa loob ng 10 taon. Ngunit ang lahat ng ito ay unti-unting gumuho nang magsimulang magbago ang pakikitungo ni William. Ang dating mainit na nagmamahal ay napalitan ng panlalamig, madalas na overtime at mga lihim sa cellphone. Ang hindi alam ni William, ang kanyang bagong sekretarya na si Sanya ay hindi lamang nagnanais ng posisyon sa opisina. Nais nitong agawin ang kanyang buong buhay. Si Sanya ang anay na sumisira sa pundasyon ng kanilang tahanan. Sa harap ni William, siya ay isang mapang-akit na katuwang. Ngunit sa likod nito, palihim siya nagpapadala ng mga malaswang litrato at mapang-insultong mensahe kay Carmela upang pilitin itong sumuko at lumayas. Ngunit nagkamali sila ng kinalaban. Sa gitna ng sakit, umiral ang bagsik ni Carmela bilang isang asawa at ina. Sa halip na maging biktima, ginamit niya ang kanyang talino upang ilantad ang mga anomalya sa kumpanya at ang sabuatan ni Sanya sa isang lihim na kaaway mula sa nakaraan. Matapos ang isang madugo at emosyonal na laban, kung saan muntik nang mawala ang lahat, natanto ni William ang kanyang malaking pagkakamali. Sa huli, sa kabila ng mga lamat at sugat, pinili ni Carmela ang landas ng pagpapatawad. Ang kwentong nagsimula sa pagtataksil at paninira ay nagtapos sa muling pagbubuo ng isang tahanang mas matibay, mas tapat, at hindi na muling mapapasok ng anumang anay. Samantala, narito po ang buong kwento. Ang umaga sa mansyon ng mga Ledesma ay laging amoy bagong timplang kape at mamahaling pabango. Para kay Carmela, ito ang amoy ng tagumpay. 10 taon silang nagsama ni William at sa loob ng dekadang iyon, binuo nila ang isang buhay na tila pahina mula sa isang makintab na magazine. Daddy, don't forget my soccer game later, okay? Masayang sigaw ni Toby, ang panganay nila, habang mabilis na nilalantakan ng bacon. I'll try, chomp. Maraming paperwork sa opisina. Sagot ni William nang hindi nag-aangat ng tingin mula sa kanyang tablet. Napansin ni Carmela ang panunuyo ng boses ng asawa. Wala na ang dating ningning sa mga mata nito tuwing titingin sa kanya. Ang William na kilala niya ay hahalik muna sa kanyang noo bago humawak ng gadget. Ngunit ngayon, ang asawa niya ay tila isang estranghero na nakatira sa iisang bubong. Pag-alis ng mga bata patungong paaralan, naiwan ang mag-asawa sa hapag. Pinagmasdan ni Carmela si William habang inaayos nito ang kanyang korbata. Will, anniversary natin sa Sabado. Nakapag-reserve na ako sa Tagaytay. Malambing na sabi ni Carmela. Let's see, Carmela. Sanya, my new secretary, said may urgent meeting sa regional office. Baka ma-move natin. Walang emosyong sagot ni William habang kinukuha ang kanyang briefcase. Sanya, iyan ang pangalang 3 buwan nang naririnig ni Carmela. Noong una, akala niya ay simpleng empleyado lang ito. Ngunit ang bawat pagbanggit ni William sa pangalang iyon ay may kasamang kakaibang tono. Isang tonong dati ay sa kanya lang inilalaan. Nang makaalis si William, naiwan si Carmela sa katahimikan ng malaking bahay. Ngunit ang katahimikang iyon ay binasag ng isang matinis na notification mula sa kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang unknown number. Masyado ng luma ang asawa mo para sa lalaking tulad niya. Panoorin mo kung paano siya ngumiti sa akin. Kalakip ng mensahe ang isang litrato. Kuha iyon sa loob ng opisina ni William. Nakaupo ang asawa niya sa swivel chair, habang ang isang babaeng naka-uniformeng hapit na hapit ay nakasandal sa mesa nito. Halos magkadikit ang kanilang mga labi. Ang babae ay nakatingin ng diretso sa kamera. May mapang-uyam ng ngiti. Tila alam na ang tatanggap ng litratong ito ay si Carmela. Nabitawan ni Carmela ang kanyang hawak na tasa. Nabasag ito sa sahig, gaya ng unti-unting pagkadurog ng kanyang mundo. Hindi alam ni William habang iniisip niyang nakakahanap siya ng bago at exciting kay Sanya, ang babae mismo ang nagluluto ng kanyang kapahamakan.
Sa tuwing lalabas si William ng silid, agad na kinukuha ni Sanya ang cellphone nito para magpadala ng panunokso kay Carmela. Gusto ni Sanya ang posisyon ni Carmela. Gusto niya ang mansyon, ang apelyido at ang yaman. At ang plano niya, paisa-isang ubusin ng tiwala ni Carmela hanggang sa ito na mismo ang sumuko at lumayas. Ngunit nagkamali si Sanya ng kinalaban dahil sa likod ng malambot na puso ni Carmela, may isang inang handang pumatay para sa kanyang mga anak. At isang asawang hindi basta-basta isusuko ang kaharian sa isang anay. Hindi lumuha si Carmela habang nililinis ang nabasag na tasa. Sa bawat piraso ng seramika na dinadampot niya, tila nagbubuo ang isang matibay na plano sa kanyang isipan. Ang sakit ay pinalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Hindi siya ang tipong magmumukmok sa sulok habang winawasak ng iba ang kanyang pamilya. Imbes na magkulong, nagbihis si Carmela ng kanyang pinaka-sophisticadong power suit, isang matingkad na pulang terno na tila nagbabadya ng digmaan. Nag-apply siya ng lipstick na kasing pula ng dugo at isinuot ang kanyang suot na wedding ring na kumikinang sa ilalim ng araw. Pagdating sa opisina ni William, hindi siya humingi ng appointment. Niligpasan niya ang guard at ang iba pang empleyado na nagtatakang nakatingin sa kanya. Pagdating sa tapat ng opisina ng asawa, hinarang siya ng isang babaeng pamilyar ang muka. Ang babae sa litrato. "Ma'am, bawal po kayong pumasok. May meeting si Sir William." Harang ni Sanya. May mapang-asar ng ngiti sa mga labi nito. Tila tinitingnan kung gaano kalalim ang sugat na idinulot ng mga litrato. Tiningnan siya ni Carmela mula ulo hanggang paa. "Meeting? O baka naman sinusukat mo na naman kung gaano kalapad ang mesa ng asawa ko?" Bago pa makasagot si Sanya, itinulak ni Carmela ang pinto ng opisina. Nagulat si William. Nakatayo siya malapit sa bintana habang humihigop ng kape. "Carmela, anong ginagawa mo rito? Nakalimutan mo yata to, William," sabi ni Carmela sabay bagsak ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Nakabukas ang folder ng mga malawaswang litratong ipinadala ni Sanya. Namutla si William. Tumingin siya kay Sanya na pumasok na rin sa loob. "Ano to?" Carmela, let me explain." "Explain what? Na ang sekretarya mo ay may hobby na mag-selfie habang karga-karga mo? O na ang babaeng ito ay mas mabilis pa sa kidlat kung mag-send ng ebidensya sa asawa mo?" Lumingon si Carmela kay Sanya. "Ang galing mo, di ba? Akala mo ba matatakot ako? Akala mo ba susuko ako at iiwan ko ang lahat ng pinaghirapan namin para lang sa isang anay na katulad mo?" Lumapit si Carmela kay Sanya. Ramdam ng dalaga ang init ng galit na nanggagaling sa asawa ng kanyang boss. "Listen to me carefully, Sanya." Mahinang bulong ni Carmela, pero bawat salita ay parang latay. "Alam ko ang laro mo. Gusto mo ang posisyon ko? Sige, subukan mo. Pero tandaan mo ito, bago mo makuha ang kahit isang sentimo ng pamilyang ito, sisiguraduhin kong wala kang uuwian kundi ang kalsada. Hindi mo kilala ang kinalaban mo. Mas matindi pa ako sa anay kung pumatay ng peste." Pinalingan niya si William na nakatayo lang at tila hindi makapagsalita. "William, pumili ka ngayon. Ang sekretaryang ito na walang ibang ginawa kundi bastusin ang asawa mo sa pamamagitan ng mga litratong to? O ang mga anak mo na naghihintay sa soccer game mamaya? Kapag hindi mo pinalayas ang babaeng ito sa harap ko sa loob ng 5 minuto, huwag ka nang umuwi. At sisiguraduhin kong sa court na tayo magkikita para sa annulment at sa lahat ng ari-arian mo." Naghari ang katahimikan. Nakita ni William ang bagsik sa mata ni Carmela. Isang bagsik na hindi galing sa selos, kundi galing sa pagiging isang ina na poprotektahan ang kinabukasan ng mga kanyang mga anak. Nanginginig ang mga kamay ni Sanya habang palipat-lipat ang tingin kay William at kay Carmela. Ang akala niyang easy target na asawa ay isang palaban palang leon. Ang mapang-asar na ngiti niya kanina ay napalitan ng kaba dahil nakikita niyang unti-unting bumabalik ng huwisyo si William mula sa pagkakahumaling. "William,
Tawag ni Sanya sa malambing na boses. Sinusubukan gamitin ang kanyang kamandag. Hahayaan mo lang ba siyang bastasin ako rito sa opisina mo? Tumingin si William sa kanyang asawa. Nakita niya ang pamumula ng mga mata ni Carmela, hindi dahil sa iyak, kundi dahil sa matinding pagpipigil ng emosyon. Naalala niya ang 10 taon nilang pagsasama. Ang mga gabing puyat sila sa pag-aalaga sa mga anak at ang hirap na pinagdaanan nila bago narating ang karangyaang ito. Tumitig si William sa mga litrato sa cellphone. Doon lamang pumasok sa isip niya ang katotohanan. Si Sanya ang kumuha ng mga ito. Si Sanya ang nagpadala. Ang babaeng akala niya ay nagbibigay sa kanya ng saya, ay siya palang nagluluto ng kanyang pagkasira. Sanya, kumuha ka ng box. Iimpake mo ang mga gamit mo. Palamig na sabi ni William. What? Pero William, sabi mo. I said leave. Sigaw ni William na ikinagulat ng lahat. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ka kadelikado. You were stalking my own family while you were in my bed? Umalis ka na bago ko patawagin ng security para kalad ka rin ka palabas. Hindi pa natatapos si Carmela. Habang nagmamadaling mag-impaking sa Sanya na puno ng kahihiyan, hinarangan siya ni Carmela sa may pinto. Sandali lang, sabi ni Carmela. Kinuha niya ang isang basong tubig sa mesa at dahan-dahang ibinuhos ito sa bag ni Sanya. Para mahugasan ng kaunti ang dumi mo, sabi ni Carmela na may kasamang matamis ngunit nakakangilabot ng ngiti. At huwag mong iisipin tapos na tayo. I have friends in the industry, Sanya. Sisiguraduhin kong kahit saang kumpanya ka mag-apply, ang mga litratong isinend mo sa akin, ang magiging cover letter mo. Good luck finding a job. Pahablot na kinuha ni Sanya ang kanyang bag at patakbong lumabas ng opisina. Tila isang basang sisiyo na natalo sa sariling laro. Naiwan ang mag-asawa sa loob ng tahimik na silid. Lumapit si William kay Carmela. Balak itong hawakan sa balikat. Carmela, I'm so sorry. I didn't know she was... Mabilis na umiwas si Carmela. Ang bagsik sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malalim na pagod. Huwag mo akong hawakan, William. Pinalayas mo siya dahil nalaman mong traitor siya. Hindi dahil na-realize mo nagkamali ka sa akin. Sabi ni Carmela habang inaayos ang kanyang buhok. Mabubuo ba tayo? Tanong ni William na may panginginig na boses. Humarap si Carmela sa pintuan. Ang pamilya? Parang bahay na inanay. William, mukhang matibay sa labas pero gabok na sa loob. Kung gusto mong ayusin to, kailangan mong kayudin lahat ng dumi. Simula sa sarili mo, magkita tayo sa soccer game ni Toby. Huwag kang maglalakas loob na hindi sumipot. Lumabas si Carmela ng taas noo. Alam niyang ito pa lang ang simula ng mahabang laban para sa kanyang pamilya. Ngunit isang bagay ang sigurado. Siya ang may hawak ng alas ngayon. Ang bawat hakbang ni Carmela palabas ng gusali ng kumpanya ay tila selyo ng isang hatol. Sa labas, ang sikat ng araw ay nakasisilaw, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay hindi natutunaw. Akala ni William ay tapos na ang lahat dahil pinalayas na ang anay, ngunit hindi alam ng asawa na ang tunay na bagyo ay kakaumpisa pa lamang. Dumating ang oras ng soccer game ni Toby. Nakaupo si Carmela sa bleachers, suot ang kanyang dark sunglasses. Pilit na itinatago ang namamagang mga mata sa likod ng postura ng isang perpektong ina. Maya-maya, dumating si William. Hingal, kulo ang buhok at bakas ang pagsisisi sa muka. Carmela, nandito na ako, mahinang sabi ni William habang tumatabi sa kanya. Hindi lumingon si Carmela. Ang titig niya ay nakapako sa anak na masayang tumatakbo sa field. Sana, noong nakaraang buwan pa, William. Sana noong mga gabing naghihintay ang mga bata sa hapunan habang ikaw ay abala sa overtime mo. Aayusin ko ang lahat. Pangako, gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ako. Pakiusap ni William. Dito na sumabog ang kanina pa kinikimkim ni Carmela. Hindi siya sumigaw. Ngunit ang bawat salitang binitiwan niya ay parang talim na humihiwa sa hangin. Mapatawad? Lumingon siya kay William. At sa unang pagkakataon nakita ng asawa ang lalim ng sugat. William, hindi lang ako niloko mo.
Niloko mo ang tiwalang itinanim ko sa loob ng 10 taon. Binaboy mo ang kama nating mag-asawa. Hinayaan mong bastusin ako ng isang hamak na sekretarya sa pamamagitan ng mga litrato ikaw mismo ang aktor? Tumayo si Carmela. Ang kanyang galit ay tila isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong sorry. Sa tingin mo ba, sapat na ang palayasin mo si Sanya? Ang galit ko ay hindi lang para sa kanya. Ang galit ko ay para sa iyo. Dahil pinili mong maging bulag. Pinili mong maging mahina. Pinili mong ipagpalit ang mga anak natin sa isang sandaling libog. Napayo ko si William. Hindi makatingin ng diretsyo. Ang lahat ng mga magulang sa paligid ay nakatingin na sa kanila. Ngunit wala nang pakialam si Carmela. Mula ngayong gabi, sa guest room ka matutulog. At huwag mong iisiping dahil pinalayas mo ang babae mo ay okay na tayo. Ang bawat sentimo na kinita mo habang nambababae ka, siguraduhin kong mapupunta sa trust fund ng mga bata. At kung magpapakita ka pa ng kahit anong dumi, William, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Sisiguraduhin kong maging ang mga anak mo ay ikahihiya ang pangalan mo. Carmela, please, wag ang mga bata. Pagmamakaawa ni William. Ikaw ang unang gumawa niya noong pinalit mo sila sa sekretarya mo. Mariing sagot ni Carmela. Wag mong hilingin ang respeto na ikaw mismo ang sumira. Sakto ang pagpito ng referee. Tapos na ang laro. Tumakbo si Toby palapit sa kanila. Pawis na pawis at may malawak na ngiti. Agad na nagbago ang anyo ni Carmela mula sa isang nagngangalit na asawa, naging isang mapagmahal na ina. Niyakap niya ang anak. Ngunit ang tingin niya kay William ay nanatiling kasing talas ng kristal. Habang naglalakad patungo sa parking lot, binigyan ni Carmela si William ng huling ultimatum. Simula bukas, magre-report ka sa akin sa bawat oras. Walang password ang phone mo, walang sekretarya na hindi ko personal na pinili. At sa susunod na makatanggap ako ng kahit isang tuldok mula sa ibang babae, ihanda mo na ang pirma mo sa divorce papers. Tapos na ang panahon ng mabait na Carmela, William. Ang asawang niloko mo ay patay na. Ang kaharap mo ngayon ay ang asawang hindi mo na pwedeng maloko. Hindi na kontento si Carmela sa pagpapaalis kay Sanya sa kumpanya. Kinabukasan, gamit ang lahat ng ebidensyang ipinadala mismo ni Sanya sa kanya, nagtungo si Carmela sa barangay kung saan nakatira ang dalaga. Doon, sa harap ng mga opisyal, formal siyang nagsampa ng reklamong unjust vexation at violation of Safe Spaces Act. Ma'am Carmela, baka pwedeng pag-usapan na lang natin ito. Pakiusap ni Sanya na ngayon wala na ang kapal na muka, nakayuko at namumutla sa harap ng mga kapitbahay na nakikiuso. Pag-usapan? Di ba mahilig ka sa pictures? Sagot ni Carmela habang inilalabas sa mga malalaking printout ng kanilang mga usapan at ang mga malaswang litrato na may takip ang mukha ni William, pero lantad ang mukha ni Sanya. Huwag kang mag-alala. Hindi lang sa barangay ito makakarating. Ipinadala ko na rin ang kopya nito sa parents mo sa probinsya. Gusto ko lang malaman nila kung gaano kagaling ang anak nila nagtatrabaho sa Manila. Napahagulgol si Sanya. Ang dangal na pilit niyang itinatayo ay gumuho sa isang iglap. Sa isang post sa social media na naging viral sa kanilang circle, ibinunyag ni Carmela ang gawain na anay nang hindi binabanggit ang pangalan ng asawa para protektahan ang mga anak. Ngunit sapat na upang bansagan si Sanya na isang professional homewrecker sa buong industriya. Pag-uwi sa mansyon, dinatnan ni Carmela si William na nagluluto. Sinusubukang magpaka-domestic para bumawi. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, inilapag ni Carmela ang isang makapal na dokumento sa kitchen island. Ano ito, Carmela? Annulment papers? Tanong ni William na halos mawala ng boses. Hindi pa yan. Yan ay isang post-nuptial agreement. Malamig na sagot ni Carmela. Lahat ng assets na nakapangalan sa ating dalawa, ang bahay na ito, ang mga shares sa kumpanya, at ang mga sasakyan ay ililipat mo sa pangalan ko at ng mga bata. Ngayon din. Pero, Carmela, paano ang kontrol ko sa kumpanya? Wala ka ng kontrol, William. Iyan ang bayad sa pambababoy mo sa ating kasal. Kung ayaw mong pirmahan yan, sige, itutuloy ko ang kasong adultery laban sa inyo ni Sanya. Isasama ko mga litratong yan bilang ebidensya. Gusto mo bang makulong kasama ang sekretarya mo?
o gusto mong manatili rito bilang ama ng mga bata pero wala ng kapangyarihan? Napilitang pumirma si William. Sa isang pirma, naging empleyado na lamang siya sa sarili niyang bahay. Ang kanyang credit cards, hawak ni Carmela. Ang kanyang schedule, bawat minuto ay dapat may picture o video sa asawa. Bago matapos ang gabi, pumasok si Carmela sa master's bedroom at itinapon ang unan at kumot ni William sa labas. Sabi ko, sa guest room ka, di ba? At simula bukas, ikaw ang maghahatid sundo sa mga bata. Ikaw ang gagawa ng assignments nila. Ipapakita mo sa akin araw-araw kung bakit karapat-dapat ka pang manatili sa pamamahay na ito. Tiningnan ni Carmela ang sarili sa salamin. Wala na ang bakas ng pait. Pinalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Ang anay ay napatay na at ang toring garing ay muling itatayo. Pero sa pagkakataong ito, si Carmela na ang arkitekto, ang inhenyero at ang tanging may-ari. Isang buwan ang lumipas. Tila naging maamong tupa si William. Hatid sundo sa school, ang mga bata, walang reklamo sa gawaing bahay at tapat sa bawat sentimong ginagastos. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang bombang sasabog na hindi inaasahan ni Carmela. Isang gabi, habang naglilinis si Carmela ng mga lumang gamit sa attic, nakita niya ang isang lumang tablet ni William na akala niya ay sira na. Sinubukan niya itong buksan at laking gulat niya na makitang nakasync pa rin ito ang mga deleted messages mula sa email ni William. Sa pagbabasa ni Carmela, unti-unting nanginig ang kanyang buong katawan. Hindi si Sanya ang unang lumapit kay William. Ang totoo, may mga usapan sa email sa pagitan ni William at nang hindi kilalang tao noong bago pa pumasok si Sanya sa kumpanya. Mensahe, William, handa na ang asset natin. Si Sanya, siya ang gaganap na babae mo. Kailangan mong magmukhang nagtataksil para madistract si Carmela habang inililipat natin ang mga pondo ng kumpanya sa offshore account. Nalaglag ang puso ni Carmela. Ang pambababae ni William ay isang scripted na palabas, isang diversion tactic para hindi mapansin ni Carmela ang unti-unting pagbangkarote ng kanilang kumpanya. Ginamit ni William si Sanya at ang selos ni Carmela bilang tabing sa isang mas malaking krimen. Bumaba si Carmela sa sala kung saan tahimik na nagbabasa si William. Inihagis niya ang tablet sa harapan nito. Ang galing mo, William. Akala ko anay lang ang kalaban ko. Yun pala, ang mismong pundasyon na bahay na ito ang bulok. Mariing sabi ni Carmela. Namutla si William, mas maputi pa sa papel. Carmela, magpapaliwanag ako. Ipaliwanag ang alin? Na ginamit mo ang sarili mong asawa? Na hinayaan mong magmukha kang mambababae para lang ano, makapagnakaw ng pera? Na pati si Sanya ay kasabot mo sa isang malaking sarswela? Ang pangalawang twist. Ang ganti ni Sanya, biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Hindi ang guard ang pumasok, kundi si Sanya na may kasama mga pulis. Pero hindi siya mukhang kriminal. Mukha siyang biktima. Siya yun, officer. Turo ni Sanya kay William. Si William Ledesma. Pinilit niya ako makipagsabuatan sa kanya. Tinakot niya akong tatanggalin sa trabaho kung hindi ako susunod sa plano niyang lokohin ang asawa niya para sa pera. Lumingon si Sanya kay Carmela. May bakas ng tunay na pagsisisi. O baka isang pang-acting. Ma'am Carmela, yung mga litrato, sinadya kong isend sa inyo. Hindi dahil gusto ko kayong saktan, kundi dahil gusto kong magising kayo. Alam kong kapag nalaman ninyo ang affair, mag-iimbestiga kayo. Iyon lang ang paraan para mailigtas ko ang sarili ko sa blackmail ni William. Napaupo si William sa sahig. Ang lahat ng drama ng pagsisisi niya nitong nakaraang buwan ay bahagi pa rin ng kanyang pagtatago. Akala niya ay nauto niya si Carmela sa pagpirma ng post-nuptial agreement. Pero ang totoo, ang mga assets na inilipat niya ay wala ng laman dahil naibulsa na niya ang pera. Ngunit may isang bagay na nakalimutan si William. Si Carmela ay anak ng isang patikang accountant. William, sabi ni Carmela habang binubuklat ang isa pang folder. Alam ko nang may nawawalang pera bago ko pa makita ang tablet na yan. At yung mga pinirmahan mong papeles, hindi yung simpleng transfer ng assets. Nilagyan ko yun ng
Sugnay na confession of liability sa oras na pirmahan mo sa kumpanya. Habang pinapaspasan ng posa si William, tiningnan siya ni Carmela ng walang kahit anong emosyon. Sabi ko sa iyo, William, mas matindi pa ako sa anay kung pumatay ng peste. At sa kwentong ito, ikaw ang pesteng kailangang burahin. Umalis ang mga pulis, tangay si William. Naiwan si Carmela sa gitna ng kanyang mansyon. Tahimik, mag-isa. Pero sa pagkakataong ito, ang toring garing ay wala ng anay. Kumuhuma ng bahay, ang pundasyon ni Carmela bilang isang ina at babae ay nananatiling buo. Inakala ng lahat na ang pagkapos sa mga kamay ni William ang huling tuldok sa kwento. Ngunit sa mundo ng mga Ledesma, ang bawat pagtatapos ay disguise lamang ng isang mas malaking simula. Isang linggo matapos ang pag-aresto. Habang abala si Carmela sa muling pag-aayos ng kumpanya, nakatanggap siya ng isang misteryosong package. Walang pangalan ng sender, tangi isang USB drive at isang susi ng safe deposit box. Isinalakpak ni Carmela ang USB sa kanyang laptop. Bumungad ang isang video ni Sania. Hindi ang biktima, hindi ang sekretarya, kundi ang babaeng may malamig na tingin. Ma'am Carmela, panimula ni Sania sa video habang humihigop ng wine sa isang lokasyong mukhang nasa labas ng bansa. Salamat sa tulong niyo. Kung hindi niyo ipinakulong si William, hindi ko makukuha ang huling piraso ng puzzle. Ang akala niyo ba ay blackmail lang ang dahilan ko? Hindi. Tumigil ang tibok ng puso ni Carmela sa susunod na sinabi ng dalaga. Ako ang anak ni Roberto Valderrama, ang dating partner ni William na nagpakamatay. 10 taon na ang nakakaraan matapos niyang sabihing nanakawan siya ni William ng blueprints. Hindi pang bababaeng laro rito, ma'am. Paghihigante ito. Ginamit ko si William para maibalik sa akin ang lahat ng ninakaw niya sa tatay ko. At ginamit ko kayo para siguraduhin hindi na siya makakalabas ng kulungan habang buhay. Check the safe box deposit. Carmela, doon nakatago ang tunay na testamento ng tatay ko. Makikita niyo roon na ang mansyong tinitirhan niyo at ang 50% ng kumpanya ay hindi kailanman naging kay William. Ibig sabihin, pati ang post-nuptial agreement ay walang bisa dahil hindi pag-aari ni William ang mga ari-ari ang ibinigay niya sa inyo. Napatayo si Carmela. Kung totoo ang sinasabi ni Sania, mawawala sa kanyang lahat. Ang bahay, ang pera, at ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Dali-daling nagtungo si Carmela sa bangko. Gamit ang susi, binuksan niya ang deposit box. Ngunit sa loob nito, walang testamento. Sa halip, may isang sulat na sulat kamay ni William. May petsang 10 taon na ang nakakaraan bago pa man sila ikasal. Para kay Carmela, ang tanging babaeng hindi ko kayang lokohin. Kung sakaling dumating ang araw na mabulag ako ng yaman at kapangyarihan, gamitin mo ang dokumentong ito. Ito ang katibayan na bago ko pa nakilala si Roberto, ang lahat ng shares ko ay nakapangalan na sa iyo sa ilalim ng isang irrevocable trust. Napahagulgol si Carmela. Sa gitna ng lahat ng kasalanan ni William, sa gitna ng pagtataksil at pagnanakaw nito, nag-iwan ito ng isang insurance policy para sa kanya. Hindi dahil mahal pa siya nito noong huli, kundi dahil minahal siya nito noong panahong totoo pa silang dalawa. Hindi hinayaan ni Carmela na manalo si Sania. Gamit ang dokumentong nakuha niya, pinatunayan niyang siya ang legal na may-ari ng lahat bago pa man mangyari ang gulo kay Roberto Valderrama. Tinawagan niya si Sania sa isang encrypted line. Sania, o kung sino ka man, malamig na sabi ni Carmela. Salamat sa impormasyon, pero nagkamali ka ng kalkulasyon. Ang insurance ni William ay mas matanda pa sa galit mo. At ang tungkol sa video mo, na-trace na ng mga cybercrime unit ang location mo sa Singapore habang pinapanood ko ito. See you soon, Anay. Lumabas si Carmela ng bangko, taas noo sa ilalim ng sikat ng araw. Wala na si William. Wala na si Sania. Siya na lang ang natira sa gitna ng guho. Pero sa pagkakataong ito, ang pundasyon ay gawa na sa purong asero. Wala nang makakasira sa kanya dahil sa dulo ng kwento, hindi ang pag-ibig ang nagligtas sa kanya, kundi ang kanyang sariling bagsik. Lumipas ang 6 na buwan.
Ang pangalang William Ledesma ay nabaon na sa limot ng mga headline, napalitan ng mga balita tungkol sa matagumpay na pagpapatakbo ni Carmela Ledesma. Ngunit sa likod ng marangyang opisina, isang huling laro pa ang kailangang tapusin. Ang Secret Alley. Isang gabi, habang nag-aayos ng gamit si Carmela, isang tawag ang pumasok sa kanyang private line. Isang boses ng lalaki ang narinig niya, malalim, pamilyar, at tila galing sa hukay. Nagawa mo ng maayos, Carmela. Sabi ko naman sa'yo, ikaw lang ang may kayang humawak ng korona. Nanigas si Carmela. William? Hindi, Carmela. Mas luma pa kay William. Sagot ng boses. Si Roberto Valderrama ito? Napahawak si Carmela sa mesa. Patay ka na. Nagpakamatay ka 10 taon na ang nakakaraan. Iyon ang akala ni William. Kailangan ko maglaho para makita kung hanggang saan ang kasakiman niya. At kailangan ko ng 1 taon. Tulad mo. Isang asawang sapat ang talino at galit para ubusin siya. Ginamit ko ang anak kong si Sanya para painitin ang ulo mo at ginamit kita para ubusin ang yaman ni William. Napagtanto ni Carmela ang lahat. Mula simula, siya ay naging piyasa lang sa paghihiganti ng isang matandang multo. Si Roberto ang nag-finance kay Sanya. Si Roberto ang nagturo kung paano i-blackmail si William. At si Roberto ang nag-utos na ipadala ang mga litrato upang masira ang pamilya Ledesma. Ngayong malinis na ang kumpanya at nasa iyo na lang lahat, wika ni Roberto. Oras na para ibalik mo ang shares sa akin. Kung hindi, ilalabas ko ang ebidensya na ikaw mismo ang nagmanipula sa mga dokumento para ipakulong si William. Pwede kitang isama sa kanya sa selda, Carmela? Tumawa ng mahina si Carmela. Isang tawang hindi nanggagaling sa takot, kundi sa tagumpay. Roberto, masyado ka naging kampante sa pagtatago sa dilim. Sabi ni Carmela, akala mo ba hindi ko alam na buhay ka? Doong nakuha ko ang susi sa safe deposit box. Hindi lang sulat ni William ang nandoon. Nandoon din ang mga record ng hospital sa Switzerland kung saan ka nagpagaling matapos ang peking suicide mo. Natahimik ang kabilang linya. At tungkol sa mga shares, pagpapatuloy ni Carmela habang tinitingnan ng isang shredder na umuubos sa mga lumang dokumento. Ibinenta ko na ang kumpanya. Kahapon sa isang international conglomerate. Wala ka nang babalikan, Roberto. Ang perang nakuha ko, inilipat ko na sa mga trust fund ng mga anak ko na hindi mo kailanman mahahawakan. Anong ginawa mo? Sigaw ni Roberto. Tinapos ko ang laro. Malamig na sagot ni Carmela. Akala niyong mga lalaki? Kami ay mga tropeyo lang o mga biktima sa inyong mga plano. Pero nakalimutan niyo ang isang bagay. Ang isang ina, kapag nanganib ang kinabukasan ng kanyang mga anak, ay kayang maging mas demonyo kaysa sa inyong lahat. Ipinindot ni Carmela ang end call at agad na ibinaling ang atensyon sa kanyang 2 anak na naglalaro sa hardin. Wala na ang mansyon ni William. Wala na ang kumpanyang puno ng dugo at kasinungalingan. Sa isang maliit ngunit payapang bahay sa ibang bansa, huminga ng malalim si Carmela. Isinuot niya ang kanyang salamin at binuksan ang isang bagong folder. Sa susunod na kabanata ng buhay natin mga anak, bulong niya sa sarili. Tayo na ang susulat ng sarili nating kwento at hindi na muli makakapasok ang kahit anong anay. Sa di kalayuan, isang itim na sasakyan ang huminto. Ngunit bago pa man may bumaba, hinarurot na ni Carmela ang kanyang kotse palayo. Alam niyang laging may susunod na kalaban. Pero ngayon, siya na ang reyna ng sarili niyang tadhana. 5 taon ang lumipas. Sa isang matahimik at progresibong bayan sa New Zealand, malayo sa ingay ng Maynila at sa mga anino ng nakaraan, isang bagong pangalan ang umuukit ng kasaysayan. Miss C.L. Valdez, isang simpleng pangalan para sa isang babaeng nabaon na ang dating pagkakakilanlan bilang asawa ni William. Hindi na kumpanya ng construction o real estate ang hawak ni Carmela. Nagtatatag siya ng isang non-profit foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at financial fraud. Ang kanyang bagsik na dati ay ginamit sa paghihiganti, ngayon ay ginagamit na niya para magbigay ng lakas sa mga mahihina.
Isang hapon habang pinapanood ni Carmela si Toby na nag-e-enroll sa isang prestihiyosyong university para sa kursong law at ang kanyang bunsong anak na si Ella na abala sa pagpinta, nakatanggap siya ng isang sulat. Isang sulat na may selyo mula sa New Bilibid Prison, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa paghahanap ng pinal na closure. Bumalik si Carmela sa Pilipinas para sa isang araw. Sa kabilang panig ng salamin, sa visitation room, nakaupo ang isang lalaking halos hindi na niya makilala. Maputi na ang buhok ni William, payat at wala na ang dating yabang sa mga mata. Carmela, salamat sa pagpunta. Garalgal na boses ni William. Narinig ko ang tungkol sa foundation mo. I'm so proud of you. Tinitigan siya ni Carmela ng diretsyo. Walang galit, walang puot. Tanging blankong espasyo. Hindi ako pumunta rito para marinig ang opinion mo, William. Seryosong sabi ni Carmela. Pumunta ako rito para sabihing pinalitan ko na ang apelyido ng mga bata. Hindi na sila Ledesma. Wala na silang koneksyon sa isang lalaki nagnakaw sa sarili niyang pamilya. Yumuko si William. Ang mga balikat ay nayanig sa pag-iyak. Karapat-dapat lang ako sa lahat ng ito, Sanya. At Carmela, si Sanya, balita ko ay nahuli na rin siya sa Singapore dahil sa money laundering. Mabuti kung ganun, sagot ni Carmela. Pero kinalimutan ko na rin ang pangalang yun. Gaya ng paglimot ko sa'yo, ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako. At sa labas ng pintong ito, wala nang William sa buhay ko. Paglabas ng kulungan, nalanghap ni Carmela ang hangin ng kalayaan. Hindi ang kalayaan mula sa rehas, kundi ang kalayaan mula sa bigat na nakaraan. Sa kanyang paglalakad, patungo sa sasakyan, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Si Julian, ang kanyang head of security na naging matapat niyang kaibigan at katuwang sa pagbuo ng foundation. Handa na ang flight natin, Carmela. Ang mga bata ay naghihintay na sa airport, sabi ni Julian nang may malambot ng ngiti. Tumingin si Carmela sa langit. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Alam mo, Julian, sabi ni Carmela habang sumasakay sa kotse, akala ko noon, ang pagkawasak ng pamilya ko ang katapusan ng mundo ko. Pero minsan, kailangan palang matupok ang lahat ng anay para makita mo kung gaano kaganda ang lupang kinatatayuan mo. Pinaandar ang sasakyan. Iniwan ni Carmela ang huling bakas ng kanyang lumang buhay. Ngayon, hindi na siya ang asawang naggaganti. Siya na ang babaeng ganap ng malaya. Isang reynang walang kailangan na hari dahil ang kanyang korona ay gawa sa sarili niyang determinasyon. Lumipas ang 2 taon mula nang sumabog ang iskandalo. Hindi nakulong si William dahil sa tulong ng mga ebidensyang nakalap ni Carmela na nagpapatunay na na-blackmail lamang ito ni Roberto at Sanya. Gayunpaman, nawala ang lahat sa kanya. Ang posisyon, ang yaman, at ang tiwala ng kanyang asawa. Nanirahan si William sa isang maliit na apartment sa probinsya, malayo sa karangyaan. Doon, nagtatrabaho siya bilang isang simpleng clerk. Bawat buwan, kalahati ng kanyang kakarampot na sweldo ay pinapadala niya kay Carmela. Hindi para sa sustento, dahil alam niyang mayaman ang asawa, kundi bilang simbolo ng kanyang pagsisisi. Isang hapon, habang nag-aayos si Carmela ng hardin sa kanilang mansyon, nakita niya ang isang pamilyar na figura sa labas ng gate. Si William, payat, sunog ang balat sa pagtatrabaho at may hawak na isang pompon ng paborito niyang bulaklak. Carmela, hindi ako naparito para humingi ng posisyon o pera. Mahinang sabi ni William nang lapitan siya ni Carmela. Naparito ako dahil hindi ko kayang mamatay na hindi ko nasasabi sa iyo na patawad. Patawad dahil hinayaan kong pasukin tayo ng anay. Patawad dahil kinalimutan ko kung gaano ko kabuong tao noong kasama kita. Tumingin si Carmela sa mga mata ng asawa. Wala na roon ang anino ni Sanya o ang kasakaman ni Roberto. Tanging ang William na pinakasalan niya 10 taon na ang nakakaraan ang nakikita kundi para sa sarili ko at sa mga bata. Dahil ang galit ay parang anay rin, inuubos ako nito mula sa loob. Inakala ni William na sapat na ang patawad at kailangan na niyang umalis. Ngunit bago siya makatalikod, hinawakan ni Carmela ang kanyang kamay. Ang tore nating laring ay gumuho na, William.
Pero ang lupa kung saan ito nakatayo ay atin pa rin. Gusto mo bang tulungan ako magtanim muli? Hindi na ng matatayog na pader, kundi ng isang tahanang may malalim na ugat? Napahagulgol si William at niyakap ng mahigpit ang asawa. Sa pagkakataong ito, wala ng sekreto, wala ng itinatagong cellphone, at wala ng puwang para sa ibang tao. Sa huling pahina ng kanilang kwento, makikita ang pamilya ni Ledesma sa dalampasigan. Nagtatakbuhan ang mga bata habang si William at Carmela ay magkahawak kamay na nanonood ng paglubog ng araw. Natutunan nila na ang tunay at matibay na pagsasama ay hindi iyong walang pagsubok, kundi iyong matapos anayin at gumuho ay pinipiling itayong muli ng magkasama, mas matatag at mas tapat. Salamat sa pangalawang pagkakataon, Carmela, bulong ni William. Salamat sa pagbabalik, William, sagot ng asawa. At sa ilalim ng mga bituin, ang pamilyang akala'y tuluyan na naglaho ay muling nabuo, mas matingkad pa sa dati. Lumipas ang maraming taon. Ang bagyong sumira sa pamilya Ledesma ay naging isang malayo at malabong alaala na lamang, tulad ng isang masamang panaginip na napawi ng liwanag ng umaga. Sa malawak na hardin ng kanilang bagong tahanan, isang bahay na hindi kasing garbo ng dati, ngunit mas puno ng init at buhay, nakatayo ang isang matandang puno ng nara. Ayon kay William, ito ang simbolo ng kanilang muling pagbangon. Matibay, malalim ang ugat, at hindi basta-basta matitibag ng kahit anong peste o anay. Sa ilalim ng puno, abala si William sa pagtuturo sa kanyang mga apo kung paano magtanim. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro papeles lamang ang hawak, ngayon ay marumi sa lupa, ngunit may ngiti ng tunay na kapayapaan. Wala na ang mamahaling suit. Isang simpleng t-shirt na lamang ang suot niya, bakas ang contentment sa bawat kilos. Lumabas si Carmela mula sa kusina. May dalang pitsyal ng malamig na juice. Kahit may mga linya na ang katandaan ng kanyang muka, nananatili ang ningning sa kanyang mga mata, isang ningning na hindi galing sa tagumpay ng kumpanya, kundi sa katotohanang buo ang kanyang pamilya. William, magpahinga na muna kayo, baka mapagod ang mga bata. Malambing na tawag ni Carmela. Tumayo si William at lumapit sa asawa. Inakbayan niya ito at tinalikan sa noo, isang halik na puno ng pasasalamat. Salamat, Carmela. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan noon. Habang pinagmamasdan nila ang kanilang mga anak, na ngayon ay may kani-kanila na ring patatagumpay na karera, at ang mga apo, nagbalik tanaw sila sa dilim na kanilang pinagdaanan. Nalaman nila na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalumutan mo ang sakit, kundi pinili mong huwag nang maging bilanggo nito. Ang pagsasama ni William at Carmela ay naging inspirasyon sa marami na ang pag-ibig, kapag hinaluan ng pagsisisi at pagpapakumbaba, ay kayang mag-overcome ng kahit anong traidor o anay. Sa paglubog ng araw, habang ang buong pamilya ay nagtatawanan sa hapagkainan, isang huling sulyap ang ibinigay ni Carmela sa kanyang asawa. Hawak ni William ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, mahigpit at tapat. Wala ng Sanya, wala ng Roberto, wala ng mga lihim na litrato. Ang tanging natitira ay ang katotohanan na sa dulo ng lahat, ang tunay na kayamanan ay hindi ang perang nasa bangko, kundi ang taong handang manatili sa tabi mo kahit ang toring-garing mo ay naging alabok na. Doon, sa gitna ng tawanan ng kanilang mga mahal sa buhay, ganap nang nabuo ang kwentong minsan ay pinaghiwalay ng anay, ngunit muling pinagdikit ng wagas na pag-ibig at kapatawaran. Ilang dekada ang lumipas. Ang mansyon na muling itinayo ni William at Carmela ay puno na ng mga alaala. Sa isang lumang baol sa attic, natagpuan ng kanilang panganay na si Toby ang isang liham na may petsang isinulat noong gabi bago ang kanilang golden wedding anniversary. Ito ay isinulat ni William para kay Carmela na hindi kailanman naibigay dahil mas pinili niyang sabihin ito ng personal sa bawat araw ng kanilang pagsasama. Ang liham ni William. Sa aking pinakamamahal na Carmela, habang sinusulat ko ito, pinagmamasdan kita habang natutulog, payapa ang iyong muka. Malayo sa bagsik at sakit na nakita ko noong mga panahong sinira ko ang ating pundasyon. Alam ko, sa ating mga kwento, ako ang naging kontrabida. Ako ang anay.
na nagpalamon sa ating tahanan. Ngunit nais kong itala rito ang isang bagay na hindi ko madalas mabigkas. Ang pagpapatawad mo ay hindi lamang nagligtas sa ating pamilya. Ito ang nagligtas sa ating kaluluwa. Noon, akala ko ay wala na akong babalikan. Ikaw ang nagsilbing parola sa gitna ng bagyong ako mismong may gawa. Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi pala isang perpektong kristal na walang gasgas. Ang tunay na pag-ibig ay parang kinsyunting, ang sining ng mga Hapon kung saan ang basag na seramika ay dinidikit gamit ang ginto. Mas nagiging mahalaga at matibay ang gamit dahil sa mga lamat nito. Salamat dahil pinili mong dugtungan ang ating kwento sa halip na tapusin ito sa pait. Salamat dahil tinuruan mo akong maging ama muli. At higit sa lahat, salamat dahil pinayagan mo akong maging asawa mo hanggang sa huling hininga. Nang mabasa ito ni Toby, naintindihan niya kung bakit kahit anong unos ang dumating sa kanilang sariling mga pamilya, hindi sila basta-basta bumibitaw. Nakita nila sa kanilang mga magulang na ang katapatan ay hindi lang tungkol sa hindi pagkakamali, kundi tungkol sa pag-ako sa pagkakamali at ang determinasyong magbago. Isang gabi, habang nagtitipon ng buong angkan sa harap ng puntod ni William at Carmela, na magkatabi, gaya ng pangako nila, inilapag ni Toby ang liham sa ibabaw ng marmol. Sila ang nagturo sa atin, bulong ni Toby sa kanyang mga anak, na ang anay ay kayang puksain, pero ang pag-ibig na itinanim sa katotohanan ay mabubuhay ng walang hanggan. Isang malakas na ihip ng hangin ang tila yumakap sa kanila, amoy rosas at sariwang damo, ang pamilyar na amoy ng tahanan ni William at Carmela. Ang kwentong nagsimula sa pagtataksil ay natapos sa isang legacy ng paghilom. Ang kwento ni William at Carmela ay hindi lamang isang tipikal na drama. Ito ay salamin ng mga realidad sa loob ng isang tahanan. Narito ang mga mahalagang aral na maaari nating makuha mula sa kanilang karanasan. Ang katapatan ay pundasyon, hindi dekorasyon. Ang tiwala ay parang isang kristal na baso. Kapag nabasag, maaari mong idikit muli. Ngunit ang mga lamat ay mananatili. Ipinakita sa kwento na ang panandali ang aliw, tulad ng ginawa ni William, ay may kakayahang sumira ng mga dekadang pinaghirapan. Ang katapatan ay dapat panindigan, hindi lang kapag nakatingin ng asawa, kundi lalo na kapag walang nakakakita. Mag-ingat sa mga anay sa paligid. Ang mga anay hindi lamang tumutukoy sa mga taong tulad ni Sanya na gustong sumira ng pamilya. Maaari rin itong tumukoy sa kakulangan ng komunikasyon, garbo at yabang na nagbubulag sa atin sa tunay na halaga ng buhay. Kapabayaan sa emosyonal na pangangailangan ng bawat isa. Kailangang maging mapagmatsyag ang mag-asawa upang hindi hayaang makapasok ang anumang negatibong elemento sa kanilang pagsasama. Ang pagpapatawad ay isang desisyon, hindi emosyon. Ipinakita ni Carmela na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang mahina ka. Ito ay isang matapang na desisyon na palayain ang sarili mula sa pait ng nakaraan. Gayunpaman, ang pagpapatawad ay dapat mas kaakibat ng pagsisisi, repentance mula sa nagkasala, at pagbabago, transformation. Hindi sapat ang salitang sorry kung walang gawa. Ang lakas ng isang ina at asawa. Binigyang diin ng kwento ang bagsik ni Carmel, isang bagsik na hindi nanggaling sa pagiganti, kundi sa layuning protektahan ang kanyang mga anak. Ipinapaalala nito na ang mga kababaihan ay may angking lakas na itama ang mali at protektahan ang dangal ng pamilya sa harap ng anumang pagsubok. Ang pangalawang pagkakataon ay isang regalo. Hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa pagkakabalikan. Ngunit sa kasong ito, ipinakita na ang restoration ay posible. Kung ang dalawang tao ay handang magpakumbaba, aminin ang pagkakamali at magtulungan upang muling buuin ang nasira, ang pangalawang pagkakataon ay maaaring maging mas matibay pa sa unang simula. Ang tunay na katibayan ng isang pamilya ay wala sa laki ng kanilang mansyon, kundi sa lalim ng kanilang pangunawa at lawak ng kanilang pagpapatawad sa isa't isa. Tungkol sa pagtataksil at tiwala, ang pagtataksil ay parang anay. Hindi nito agad itutumba ang bahay, pero dahan-dahan nitong uubusin ang tibay ng bawat haligi hanggang sa isang araw,
Ang akala mong matatag na tore ay magiging alabok na lamang. Tungkol sa lakas ng isang ina. Huwag mong hamunin ang katahimikan ng isang asawa at ina dahil sa likod ng kanyang pagtitimpi ay isang leyong handang pumatay para protektahan ang kanyang mga anak at ang dangal ng kanyang tahanan. Tungkol sa pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi pagbubura sa nakaraan, kundi pagpili na muling magtanim sa lupang winasak ng bagyo. Hindi nito inaalis ang peklat, pero pinapatanayan nito na mas matibay ang pag-ibig kaysa sa sakit. Tungkol sa muling pagbangon, ang tunay na matibay na tahanan ay hindi yung kailan may nagiba, kundi yung matapos gumuho ay pinili ng mag-asawang pulutin ang bawat piraso at itayo itong muli ng magkasama. Ang pinaka-aral ng kwento, ang yaman ay madaling nakukuha at madaling nawawala. Pero ang katapatan, ang tanging puhunan na hinding-hindi mananakaw ng sino mang anay sa iyong buhay. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.